Yes guys, hello. Magandang gabi po. Magandang araw po sa inyong lahat. At ito po si Annie Sipcon. So, pag-usapan natin ngayon, bago natin pala pag-usapan ay nakikiramay po kami. Ngayon po ay November 4. At grabe po ang baha dyan sa Cebu. Marami na pong namatay. Kababalita lang ngayon, ang kakarinig ko lang ng mga namatay ay 12 na po. At sila po ay talagang mataas pa ang baha sa lugar nila. No? Nakakaawa po. Kailangan po nila ng rescue. At sana naman ay ang ating pamahalaan na si PBBM ay tumulong na po, ipadala niya na po ang rescue team doon sa Cebu para po matulungan ang ating mga kababayan doon. So eto na po, nakikita na unti-unti talaga ang mga resulta ng mga corrupt pagdating sa mga flood control. So eto na po yun, nakikita na natin, no? Sa Cebu ang masyadong na salanta, or eto naman ang tinamaan ngayon. Alright, pag-usapan nga natin ngayon etong si Anjo Iliana, no? Tirahin din natin ito si Anjo Iliana, no? Eto si Anjo Iliana dati ay syempre artista ito at gustong-gusto natin ito dati. Gumaganap ito sa palibhasa lalaki, no, nakakatuwa siya. Sikat din siya dati. Gumanap din itong Tikboy, yung parang tanga-tangang karakter niya, si Tikboy, no? At ano pa ba, nasa Itbulaga nga ito. At syempre sikat siya noon. Pero ngayon, hindi na po. Nakakapagtaka bakit hindi na siya kinukuha sa pelikula. Hindi pa naman siya ganun katanda. No? So, depende kasi ito sa karma-karma, sa blessing ng tao. Siguro, yung ugali niya kasi ay hindi maganda. Bukod pa doon, ay nalaman natin na may utang ito na hindi nagbabayad. Alam naman natin, di ba, pagka yung nangungutang tayo ay kailangan magbayad para ang buhay ay magaan, di ba? Pag hindi ka nagbayad ay ang blessing sa iyo ay mailap. Ganyan po. So may utang po ito kay Willie Revilla, may ayaw kay Christopher Min, no? So ito na siguro guys ang gustong-gusto ni Anjo Iliana, no? So talk of the social media. So social media na siya. Sikat na siya uli. Sikat na siya sa mga DDS. Bilang kasapi nila sa kabobohan, no? Inamin niya yan na DDS na raw siya. Hindi sila nagkakalayo ng utak ni Kiko Barsaga, no? Ganyan din si Kiko Barsaga. Pero si Kiko Barsaga naman ay sa bagay, wala rin paninindigan si Kiko Barsaga. Kagaya lang talaga sila. Dahil dati si Kiko Barsaga ay team ni PBBM. Pero ngayon, nakakaisara na din. So, pakinggan natin guys ang binitawang mga salita nito ni Anjo Iliana. Wala to ang payo. Gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Min ngayon. Gusto mo ba talaga sabihin ko kung sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Hindi, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, overheard. Yung manager ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya siguro mag-iiwan na lang ako ng video. Para sa iyo, Bryce, paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to kasi talagang masisira sila
sa sindikato, dyan sa Itbulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa'yo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga? O, isa na si Tito Sen doon sa sindikato doon. Parang advisor yun, advisor. Nako. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Wala akong magagawa. Inaapi ako ng Itbulaga. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, sa politika, gusto yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno doon pa lang hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Dahil 6 years ago membro ako ng Itbulaga. Magpapakatuta na lang ako kay Tito Sen, ganun ba yun? Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati Tito Sen, perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil wala akong presidente mo. Tuta mo Tito Sen habang buhay? Teka muna. Kung ako'y tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa inyo sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Tapos wala pa nangyayari. Tapos susuportahan ko kayo dyan sa nyo. Hindi, dito ako kay BP Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Magdedeklara na akong DDS. Mag-a-apply na akong senador Bryce. Mag-a-apply na akong senador dito kay BP Sara. Titikat ka na. Titikat na ako para kung manalo ako pagdating ko sa Senado, sige, doon kami debate ni Tito Sen. So, yun nga guys, no? Ang mga sinabi niya, malupit talaga si Anjo Iliana. Biruin mo, sabi niya, anong gusto mo, Senator Tito Soto? Porket ba naging kaibigan kita, ikaw na lang ang iintindihin ko? So, ganyan pala siya, no? Kahit ilang taon pa pala sila naging magkaibigan nila Tito Soto, nila Vic at nila Joey, ay wala pa ring halaga yun sa kanya. Na si Sara ay ngayon lang niya nakilala. Kakikilala niya pa lang, mga ilang pa lang, at wala pa silang samahan yan, ni Sara. Umayo na agad. So, hindi naman po kami bobo, Anjo Iliana. Alam namin kung ano ang nangyayari sa'yo. Gipit ka lang, kaya ka dumidikit sa mga DDS, kaya ka dumidikit kay Sara. So, magkano ba, Anjo Iliana? Assurein mo lang na mababayaran ka niyan. Kasi pag hindi na naman yan nabayaran, babaliktad na naman yan, guys, no? Kala Tito Soto nga, syempre, may ginawa ka kasing katarantaduhan kala TVJ, no? Si Tito Soto lang talaga ang tinatarantado mo ngayon, if I know. Staff ka raw ni Jingo Estrada, alam naman natin na DDS yun.
pa bang aasahan namin sa inyo? Kaya naudsyukan ka. No? Pero, tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. No? Kung hanggang saan ka magiging tapat sa mga DDS. Alam namin, kukup-kupain ka nila talaga. Iboboto ka nila. Gusto mo nang tumakbo para sa Senado? Sa Senado, magiging senador ka. Gusto mo maging senador? Alam ko, iboboto ka nila. Pero, pag may nakita kang, may makita lang sila sa yung kakaiba, ewan ko na lang kung anong gagawin nila sa'yo. Alright? So, good luck na lang sa'yo, Anjo. No? Sabi nga nila, hindi ka nga nanalo ng vice mayor dyan sa Laguna. Bilang senator pa kaya. Isa pa. Parang ano lang to magiging si Robin Padilla II lang to dyan sa Senado. So, iluluklok po ba natin ang mga ganon? Sasakit na naman ba ang ulo natin pagka iniluklok natin to? Pero hindi. Hindi po mangyayari yan. Si Anjo Iliana ay, I think ang pinanghahawakan lang nito na pang-blackmail kay Tito Soto ay ang personal na issue. Pero hindi po yan pwede dahil politics po ang pinag-uusapan. Iba po ang pag-aartista, iba ang personal na issue, iba ang political issue, Anjo. Tandaan mo yan. Yung pag-aartista mo wala na. So ngayon, sumisiksi ka naman ngayon sa politika. Kaya pagbutihin mo lang, Anjo. Alright? Kasi kilala ka na ng taong bayan, lalong-lalo na ngayon. Lumabas na ang mga baho mo. Kung sino-sino ang mga nilaglag mo. Kung sino ang inutangan mo na hindi mo binayaran. At nalaman na rin ng tao na gipit ka. Nangutang ka dahil nga gipit ka. So ngayon sisiksik ka sa politika, syempre. Ang sinisiksikan mo ay mga magnanakaw. Alright? Alam na namin yan. Kaya tingnan natin kung ang mga DDS talaga, kung talagang pananatiliin nila na bobo sila, ay wala na tayong magagawa. Iluluklok ka talaga nila. Pero, ang ibang tao, ewan ko na lang kung paniniwalaan ka. So, dapat, sige pa, maglabas ka pa ng mga baho-baho ng kung sino-sino at lalabas din ang baho mo. Alright? Yun lang po. Thank you po.